Geomagnetic storm, umiiral ngayong araw at aktibo na ito. Posibleng umabot pa sa KP Index 5 o G1 geomagnetic storm. Naasahan pa to na posible pa rin magtuloy nitong maghapon dahil nagsimula pa ito since kahapon ng January 1, 2024. At solar wind, inaasahang tatama sa mundo ng direkta na posibleng umabot hanggang 750 to 800 km a second. Bahagi ng Mindanao makakaasa ng mga ilang mga malakas na pag-ulan, epekto ng surface trap, at sa bahagi naman ng Northern Luzon kasama na ang silangang bahagi ng Northern at Southern Luzon, expected pa rin ang mga maulap at mga inaasahang kalagkat na pag-ulan, dulot pa rin ng ating umiiral na northeast monsoon. At posibleng pagpanunumbalik ng shear line sa loob ng 24 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, January 2, 2024. Ang oras nating first month ngayong umaga, alas 10:04 na o alas 10:05 na ng umaga. Medyo may mga umiiral na mga surface trap lalo na sa katimugan ng ating bansa mga folks ha. And so far, dito sa bahagi ng Northern Luzon ay umiiral pa rin. At patuloy pa rin na umiiral ang ating northeast monsoon, bagamat medyo manipis pa ito at mas malakas pa rin ang pag-iral ng ating easterlies. At kung titingnan natin sa ating microwave satellite imagery ay nakakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi nito ng silangang bahagi ng Luzon, lalo na sa ilang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon, especially sa may bandang Bicol region. At kung titingnan natin, nakakaranas sila ng mga ilang light to moderate showers. Ang bahagi nito ng Camarines Norte pa rin. Ito lang bahagi ng Camarines Sur hanggang sa bahagi ng bandang Naga. Sa City of Naga, ilang bahagi ng Tabaco at Catanduanes Island. Patuloy pa rin na umiral kasi yung easterly sa dagat Pasipiko na mainit, kaya patuloy ang mataas na water vapor at saturation dito sa silangan bahagi pa rin ng Luzon. Kaya asahan pa rin ang ating maghapon na sa lugar na yan, maging dyan sa may bandang hilagang silangan ng Luzon ay mga mataas pa rin ang saturation at asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero napabalita nga na sa mataas na surface trap na umiiral sa may bahagi ng Mindanao, nakakaranas din sila ng mga malakasang pag-ulan ngayon dyan na i-discuss natin may-mayang konti. Sa ating current conditions, overcast, gloomy po, haze at mostly cloudy dito sa amin sa Caloocan, West Grace Park. At makikitang medyo maaraw pero may mga partly at nagiging hazy ang ating paligid ngayong umaga. At makikita sa ating live CCTV snapshots ay maulap ang aming paligid pero may mga pagsikat ng araw at expect naglalaro ang mga pagtaas ng ating temperatura dahil medyo mababa o mabagat mataas ang ating atmospheric pressure dahil umiiral pa rin ang ating amihan pero manipis ito at may mga potential ng pagbabalik ng ating shear line sa loob ng 24 oras. Posible yan mga folks. Sa lowest temperature na natala ng aking weather station ngayon sa Caloocan, Grace Park, kaninang 6:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.2 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo marisangan na nasa 32.4 degrees Celsius kahapon nito ng hapon at 1:32 PM. Ibig sabihin lamang, bahagyaring mataas ang ating heat index nasa 42.4 degrees Celsius, ang highest temperature ng heat index since past 24 hours o kahapon. Kung titingnan naman natin sa weather stations ng iba't ibang panig ng bansa, mula kay Pag-asa, kahapon ng January 1, nangunguna sa may pinakamataas na heat index ang Katarman, Northern Samar, na nasa 42 degrees Celsius ang kanilang heat index according doon sa record ni Pag-asa. Ibig sabihin lamang halos magkapantay kami sa Katarman, Northern Samar na parehong may 42 degrees Celsius ang heat index. So dito sa Caloocan at sa Katarman, Northern Samar ang nangunguna sa may pinakamataas na heat index since kahapon.
Samantala, yung ating space weather status, aktibo naman ang ating geomagnetic field, pero kahapon po ay nagkaroon tayo ng solar flare ha. At ngayon ay nasa active geomagnetic field po tayo. So posible po umabot yan ng KP index of 5.0 o geomagnetic 1 level. Ha? Posible po yan ha, nitong maghapon. So ngayong umaga ay sa ngayon ay naglalaro pa rin sa at least 3 to 4 KP index ang ating active geomagnetic field. At kung titingnan natin yung actual level ng KP index, makikita natin yung active geomagnetic field at least nasa KP4. Ayan, KP4 index yung ating geomagnetic field ngayong umaga. At kung titingnan natin sa KP index forecast ngayong araw, posible pa itong umabot ng G1 o KP5 index ngayong maghapon. So tingnan natin mga folks. Sa mga gustong malaman kung mataas ba ang tsansa ng radio blackout, tingnan nyo na lamang sa webpage kasi dahil lag ko naman sinasabi na may mga maliit o may potentially tayong magkakaroon ng radio blackout. Pero kasi hindi naniniwala. Well, ito po makikita ninyo. Yung radio 1 and radio 2, ibig sabihin po ng radio 1 at radio 2 sa level na yan, ito po yun. Ito po yung solar flare flux index ng flare class. Kung titingnan nyo kahapon, umabot pa sa X class yung ating solar flare kahapon po yan. Ha? Yan, mga bandang January 1 pa po ito ng madaling araw, nag-arrive sa Earth. Then, kahapon po, umabot sa R1 o hanggang C to M yung flare class natin kahapon. Yung X class na mahigit 2.2 po yung inabot nito. Marami pa rin kasing nagkakaroon ng misconception ng ating mga kababayan regarding sa pagpapaliwanag tungkol sa solar flare at geomagnetic storm. Well, sige, didiscuss natin yan. Maya-mayang konti yung pinaka-definition at kung ano yung kaibahan ng geomagnetic storm at solar flare. Although pinost ko na yan sa aking Facebook page, pero babalik tanawin natin. Sa ngayon ay meron tayong kasalukuyan na geomagnetic storm. Ayun nga, nasa KP4 index at posible pa nga itong umabot ng KP5 index. So, ibig sabihin yan, posible pa yung umabot. Samantala, yung ating sunspot number at least nasa 57,000 miles ang lawak nito sa ngayon. At kung titingnan natin sa ating SOHO EIT 304, bagamat hindi naman masyadong maliwanag yung flare, walang masyadong flare pero mayroong CME emission. Ano bang coordination yan? Probably ito yon. Nasa coordinate of 3536. A3536 yung sunspots. Ayun, medyo malaki-laki rin yan. So, may pagdirekta yan sa ating mundo kung titingnan natin sa ating solar wind. Ayan po, ngayong araw. So, didirekta po yung solar wind sa atin at posibleng umabot ito ng 750 to 800 km a second. So, malakas ito. Magkakaroon ito ng inaasahang disruption sa ating magnetosphere. Kapag nagkaroon ng disruption sa magnetosphere, expected natin na magkakaroon na naman tayo ng posibleng elevated solar flare na naman na tatama. So, yung elevation yan, sa ngayon, wala pa naman tayo masyadong mataas ng solar flare, mababa pa lang naman. Pero posible yan ngayong araw dahil yung pag-arrive nito, mga bandang tanghali o bandang hapon ang posibleng arrival nito natatama sa Earth. Mga around 750 to 800 km a second nga po yung bilis. Malakas yun. So, magdi-disrupt, halos mayuyupi yung ating magnetosphere. Papaliwanag ko rin yan, ano ba yung hitsura ng magnetosphere natin at paano ito nade-disrupt ng solar wind pagka tumama sa Earth. Sa ngayon ay nasa active po ating geomagnetic field at posibleng umabot ng 5 o KP5 index. Ayun, naka-active siya sa aking PIMO weather monitoring site. Sa ating basic streams in past 24 hours ay nangunguna ang Cotabato area na umabot ng 34.8 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura sa kanila. At sa Baguio City ay bahagyan na naman bumababa. So mukhang lumalakas muli ang ating northeast monsoon na nasa 16.4 degrees Celsius ang pinaka-lowest sa kanila. At sa Inola naman ay ang bahagi ng Dayot Camarines Norte na umabot sa 98 mm ang total rainfall sa kanila. Dito sa amin sa Caloocan kahapon ay inulan din kami at least lightning showers
na umabot ng 3.9 millimeter ang total rainfall sa amin kahapon. So, medyo light rain showers lamang at hindi naman tumagal yung pag-ulan, panandalian lang din ang naging pag-ulan. Samantala, yung ating volcanic thermal alert status na natiling aktibo pa rin, yung ating Taal at so far nasa variable radiated power 25 megawatts pa rin. So almost stationary, halos walang nagbago. Pero yung ating VIRS o yung fire detection centroid nito at yung magmatic intrusion ay nanatiling nominal. At makikita ay medyo mataas yung kanyang brightness at 329.6. So despite na nominal na natiling aktibo ito na mataas yung kanyang magmatic intrusion. Bantay na lamang yung pag-emit ng SO2 emission. Hopefully updated na si PBOX. Ang confidence level nasa 56% chance o bahagyang o medyo mataas-taas po ang chance ng confidence of possible eruption. At kung titingnan naman natin sa latest na info mula kay PBOX, ayusin ko nga pa pala yung script nito soon. Para ngayong araw ng January 2, well, so far may dalawang volcanic earthquakes daw ang nataitala, kabilang na isang volcanic tremor na tumagal ng 2 minutes. SO2 emission, walang nagbago, so wala tayong magiging comment dyan. Halos hindi pa rin updated yung SO2 emission mula kay PBOX, kay Bulkang Taal. So wala tayong masyadong idea kung malakas ang naging SO2 emission mula pa kahapon ng bagong taon. Kung sisilipin natin sa live CCTV dyan sa malapit kay Taal, courtesy of KTMI, na binigyan tayo ng pahintulot na magamit ang kanyang CCTV. At makikita natin na medyo makapal po ang inire-release ni Taal. Ayan po, so mukhang mataas yung SO2 emission niya. Kaya lang wala nga pong latest report si PBOX. So sa mga kabatang natin, obserbahan na lamang natin kung gaano kataas ito. At mukhang kung ita-triangulate measurement natin ito, mukhang estimated ang nataas nito ay mukhang kulang-kulang na mga more than 700 to 800 meters ang taas o posible bang umabot ng 900 meters ang taas ng SO2 na ito. Ito po yun, oh. Yan. Yung likod na yan, nandyan po yung pwesto ni Taal Volcano. Yung paligid na yan. Yan. Yung likuran na yan. Yan dyan sa Taal Volcano. At yung makikitang kaulapan na yan ay posibleng yan yung SO2 emission o binubuga ni Taal Volcano. Pero dahil wala latest report kasi si PBOX, kaya wala tayong idea kung gaano ito kataas o gaano ito karami. Pero kitang-kita sa live CCTV na kitang-kita na mukhang malakas ang ibinubugang SO2 nitong si Taal Volcano. Paki-confirm na lamang sa mga kabatang natin dyan dahil wala tayong latest report mula kay PBOX kung ilan o gaano kakapal yung SO2 na ibinubuga niya ngayong umaga. Sa ating actual humidity, nasa 76%. So almost mataas ang ating humidity. Pero bumababa ito ng 6% since last hour at natiling mataas ang ating dryness dito sa Luzon, lalo na sa Metro Manila. Nasa 1,012 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. So mataas pa rin ang ating isobars at steady ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, so far ay manatiling mababa ang ating level dyan sa karagatan, dyan sa Pipangpang na Manila Bay. At 15 hours pa bago maximum high tide rather yung ating karagatan sa Pangpang na Manila Bay. So kung may manginisa ngayon napapalaot diyan sa may West Philippine Sea, medyo layo-layo po muna dahil expected hanggang bukas pa ang inaasahang mababa ang level ng tubig sa Manila Bay. Natiling moderate ang ating air quality. According dito sa aking air quality monitoring sa PIMO weather site, nasa 25.42 micrograms per cubic meter po o index of 79. So magmas po tayo mga folks at asahan natin na tataas yan dahil yung pabalik ng Metro Manila na ating mga kababayan matapos ang mahabang bakasyon at pag-celebrate ng bagong taon, asahan po na magiging mas marami ang mga sasakyan ngayon at mga pabalik dito sa Metro Manila.
expected na tataas o magkakaroon tayo ng masamang air quality. Paghandaan yan mga folks at magmas po tayo at expected na rin ang pagtaas ng traffic sa mga bebiyahe ngayon papasok ng Metro Manila. Sa ating alamanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:21 AM at inasang lulubog ito mamayang hapon at 5:38 PM. Ang ating warning gibbous na sinag ng buwan na 69% illuminated na lamang. Sisikat naman ito mamayang gabi at 10:47 PM at kinabukasan na po ng umaga alas 10:39 AM na ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inasa magiging partly cloudy ang ating maghapon na nasa 7 to 10% chance lamang daw na uulanin dito sa bahagi ng Metro Manila. So, pumasok man, typically light rain showers ito, malamang, dahil epekto pa rin ng salubungan ng easterlies at northeasterlies. Bukas ay ganon din, magiging partly cloudy din ang maghapon at medyo mataas ang chance na pag-ulan at 58 to 60% chance na uulanin. Sa 2-day highest and lowest temperature expected natin ay naglalaro sa highest of 31 degrees Celsius at sa lowest temperature naman ay naglalaro sa 25 to 26 degrees Celsius. Dako agad tayo sa ating lagay na panahon, lalo na sa umiiral na mga kalat-kalat na pag-ulan sa northeastern Luzon pa rin. Epekto pa rin ng dumadaloy natin na northeasterlies at posibleng pagbabalik ng shear line sa loob ng 24 oras. So, tingnan na lamang natin mga folks. Pero samantala ay umi-effect pa rin yung salubungan ng ating easterlies sa may parting northeastern Luzon na magdudulot pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa may bandang silangan ng Luzon pa rin dyan sa parte ng Quezon Province hanggang bahagi ng Bicol Region area. At kasalukuyan nga po na nakakaranas sila ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Expected na po natin yan habang umiiral pa rin ang salubungan nitong northeasterlies natin at yung umiiral na easterlies. Sa kaluran pa rin ng Northern Luzon, manatili pa rin dry o tuyot at halos wala pa rin makitaan na makapal na kaulapan sa kalurang bahagi ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, pababa na yan ng La Union, Zambales at Central Luzon. Kitang-kita naman maging sa true form o true color natin, ayan po, ay halos dry pa rin ang kalurang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon kasama na ang bahagi ng Pangasinan. Hindi gaya sa may silangang parte, dyan sa may bandang Apari at Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Cagayan Valley, mas magiging maulap pa rin tayo dyan at asahan ang mga ilang saturated na water vapor na magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan maghapon. And the rest ng buong Quezon Province at Bicol Region nga po, expected ang mga ilang light to moderate showers po mga folks. Kung titingnan natin si Himawara 8 para mas malinaw kung magkakaroon ng heavy rain showers ang parte ng Bicol Region. So far, maliit naman ang tsansa pero expected na mga ilang light to moderate showers pa rin ang patuloy na uulanin dyan sa Camarines Norte all the way hanggang Naga nga po at Iriga at ilang bahagi ng Catanduanes area. Ina-expect natin yan na maranasan din ang mostly cloudy at mga ilang isolated rain showers sa bahagi ng Legazpi hanggang Sorsogon area. Pero aasahan ngayong umaga na medyo may pagsikat pa rin ng araw ang iiral sa inyo. So magiging katamtaman ang lagay ng panahon dyan sa Sorsogon at Legazpi. Magdala pa rin ng pananggalang sa ulan anumang oras. Pero sa buong bahagi ng Northern Luzon mula Aparit, ilang bahagi ng Cagayan Valley, dyan sa Tugigaraw, kasama na ang Isabela hanggang Kasiguran at Baler Aurora, expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Epekto pa rin ng saturation ng water vapor sa paligid na yan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero mula Central Luzon, papasok na po ng Metro Manila hanggang dyan sa may bahagi ng Batangas Laguna area sa Calabarzon ay makakaranas pa rin ng katamtaman lagay ng panahon. Magiging partly cloudy at mga hazy ang iiral. Isolated rain showers din ang iiral, halos gaya kahapon. Typically, mga ilang light rain showers ang iiral. And the rest ng buong bahagi ng Batangas, magiging maaraw pa rin ang pagsikat dyan. At asahan din ang medyo maalinsangang temperatura at ilang isolated rain showers din ang iiral nitong maghapon. At ang buong bahagi ng Mimaropa, manatili pa rin. Fair weather tayo dyan, pero makakaranas kayo ng matinding sikat ng araw dyan. At dyan sa may bandang Mindoro rin ay expected na magiging maalinsangan pa rin. Pero magkakaroon din ng mga isolated rain showers
pagsapit ng hapon o gabi. So magdala ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw kundi sa inaasahang isolated rain showers. At sa bahagi ng buong Southern Luzon, although katamtaman ang magiging panahon natin dito maghapon, expected lamang mga isolated rain showers o kalat-kalat na mga pag-ulan lamang na may ilang pagkilat at pagkulog mula dyan sa may bandang Dumaguete at ilang Marinduque, Romblon at ilang bahagi dyan sa hilagang bahagi ng Antique sa may bandang Panay Island na po na nasa sakupan at ilang portions ng Masbate area. Magiging fair weather naman tayo dyan, isolated rain showers lang din ang iiral. Sa buong bahagi ng Visayas ay magkakaroon ng fair weather din at medyo malinsangan din ang iiral sa buong bahagi ng Western Visayas at Eastern Visayas area. Magkakaroon lang ng mga ilang part dito mostly cloudy ang bahagi ng Negros region hanggang Dumaguete. So in-expect din ang mga isolated rain showers dyan at sa central ng Visayas, dyan sa parte ng Bohol, Tagbilaran at Siquijor. Magdala na lamang na pananggalang sa ulan anumang oras at sa silang bahagi naman ng Visayas ay asahan ang ilang part dito mostly cloudy ang iiral mula dyan sa may bandang San Policarpio, dyan sa may Eastern Samar, pababa ng Katbalogan, hanggang Gian, Eastern Samar. Sa may bahagi naman ng Leyte, mula Tacloban, pababa ng Baybay City hanggang Maasin ay magiging part nito mostly cloudy rin. Pero bukod sa fair weather, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Pero pagdating sa may Mindanao, dahil sa may surface trap po tayo no, umiiral dito. Saan ba nagmumula ang surface trap? Nanggagaling po rito, yung extension niya, pag ganyan. At merong shallow trough dito o cluster cloud na nagdadala rin ng malakas ang pag-ulan. Yung extension ng surface trough nito, umaabot din sa may bandang silangan ng Mindanao, kaya nagkakaroon ng surface trough sa halos nasasakupan ng Mindanao na magdudulot pa ng ilang mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa kalurang bahagi ng Mindanao mula dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula at buong bahagi ng Barm at Sorsogon area. Magdala po ng pananggalang sa ulan at ingat sa posibleng pagtaas ng pagbaha sa maghapon na posibleng dynamic na magiging pag-ulan bagay sa isla ng Basilan at Ulu-Sulu. So ingat na lamang sa potensyal na pagbaha just in case. Dahil kung sisilipin natin ang water vapor, ay mataas po ang saturation ng water vapor dahil nga po sa extension na ito ng surface trap. Ayan, yung sinasabi ko po sa inyo, yung extension ng surface trap na yan na nanggagaling sa isang shallow trap dito sa border ng PAR. Yung extension ng surface trap niya na nagpapang-abot sa Mindanao area, nagdudulot po ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na sa katimugang bahagi ng Mindanao, all the way ng west portions ng Mindanao. So yung surface trap na yan na magdudulot po ng mga pag-ulan dyan sa parte ng Mindanao. At kung titingnan natin sa heavy rain, infrared heavy rain potential, mataas po ang heavy rains, lalo na sa bahagi ng Southern Mindanao area. Gamay na po ang Davao region ha, maging sa bahagi ng Davao del Sur, kabilang na ang Cotabato at ilang bahagi niyan sa nabanggit natin sa General Santos City at Kidapawan. And the rest ng central ng Mindanao ay expected din na makakaranas kayo ng mas maulap na himpapawrin at mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog kasama na ang Davao del Norte and the rest ng buong Caraga area ay magiging maulap din po. At expected din ang mga ilang light to moderate showers and some heavy rains, lalo na sa silang bahagi ng Mindanao, dyan sa may bahagi nga ng hinatuan pababa ng Katiil. Magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa potensyal na pagbaha just in case na magkaroon ng tuloy-tuloy na heavy rain showers, maging sa bahagi ng Surigao del Norte at sa isla ng Dinagat at Siargao Island. Bukod sa malakas ang alon, ay ingat sa potensyal na pagbaha dahil may potential na makakaranas kayo ng ilang scattered rains na may ilang scattered clustered din na mga ilang moderate and some heavy rain showers. So ingat na lamang mga boats. Well, sa ngayon wala pa na tayong nakikitaan anumang tropical disturbance hanggang by January 7, 2023, 2024 rather, na wala tayong expected na inaasahan na may mabubuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero tuloy-tuloy lamang ang pagdaloy ng northeast monsoon natin ha, na magdudulot ng malamig pa rin na simoy na hangin o cold breeze
sa hilagang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. At expected pa rin ang pamumuho ng ating sea line na papagitan dyan sa may bandang silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon hanggang this coming weekend. So tingnan natin, sa loob ng 24 oras ay posible pa rin mabuo o bumalik yung ating share line. So obserbahan na lamang natin yan mga folks. Malalaman natin yan kapag lumawak ang magiging pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon Province hanggang dyan sa parte ng Bicol Region. So magsesenyalis na babalik yung ating share line kapag lumakas yan mga folks. At makikita natin sa mga computer models, ganun din nakikitaan na pag-iral ng share line ay dyan sa may bandang Southern Luzon area. So probably mga bago mag-weekend, posible, or maaaring sa loob ng 24 oras, obserbahan natin kung magbabalik yan mga folks dahil umiiral na naman yung ating northeast monsoon. Mukhang lumalakas na naman siya hanggang sa mga susunod na araw. And the rest, wala tayong maikukomento maging sa ating tropical cyclone assessment monitoring at maging sa ating West Pacific Basin, wala tayong inaasahan na anumang tropical disturbance. Siyempre, ay ingat pa rin at bawal pa rin lumayag dyan sa bahagi ng northern part ng Luzon dahil naglalaro pa rin sa 1.25 to 2.5 meters, lalo na dyan sa bandang Ilocos Norte and the rest ng Batanes Group of Islands, mapa-west o mapa-eastern man yan na seaboards ng Luzon, medyo bawal pa rin po lumayag dahil expected malakas pa rin ang pag-alon at gale force winds dahil pa rin sa malakas nating northeast monsoon at easterlies. Kaya kasama na ang bahagi ng parting eastern portion sa Bicol Region at Eastern Visayas sa magiging maalon at mataas ang pag-alon na 1.25 meters. Kung maaari sa malilit nating mangisda, medyo restrain po muna. At kung sakali naman sa may bandang Kaluran ay medyo safe naman tayo dyan sa may bandang Palawan at sa may central ng Visayas sa west portions at bandang Zamboanga off coast. So medyo okay naman dyan. Maliban lamang sa silangang bahagi na nabanggit ko sa Luzon hanggang dyan sa may eastern Samar border. So medyo mataas ang alon natin dyan mga folks eh. So ingat na lamang at kung maaari wag munang lumayag ngayong araw. Okay, para bigyan natin kayo ng malinaw na pagtugon o pagpapaliwanag tungkol sa mga gustong makaintindi ng mas simpleng paliwanag tungkol sa difference ng geomagnetic storm at solar flare. Iniisip kasi ng mga kababayan natin ay iisa lamang yon. Bakit binabanggit po natin ng geomagnetic storm at solar flare? May nagsasabi kasi iisa lang daw yon. Well, mali po. Magkaiba po yun mga folks. Kung natatanda ninyo kahapon sa aking report, 17 hours ago, ayan, ay nag-post na po ako na nagkaroon nga po tayo ng unang solar flare na umabot nga po ng mula sa M2.2 pero umabot sa X-flare na mahigit sa 2.2 yung lakas ng solar flare natin. At kahapon nga ng maghapon ay nakaranas tayo ng solar X-ray flux na umabot sa M2.2. Pero wala tayong geomagnetic storm yan kahapon. Ngayong araw lamang tayo nakaranas ng geomagnetic storm. At kung makikita nyo, nag-post pa nga po ako ng space weather status. Ayan, yung solar X-ray umabot sa M2.2. Nag-solar alert po sa aking webpage at naapektuhan ng bandang South Africa, lalo na dyan sa may Madagascar area. At nag-forecast din tayo na inaasahan na posibleng magkaroon tayo ng hanggang KP index of 4 KP index. Ayan o, kahapon po yan. Pero ngayong araw ay posible pang umabot sa KP5 index o G1 geomagnetic storm. Sa kasalukuyan po ay aktibo nga po yung ating geomagnetic storm, geomagnetic field rather, na aktibo na po siya. So nasa KP3 to KP4 index na po yung taas nun. At pinaliwanag ko po na yung nagkaroon tayo ng X-ray flux o solar flare kahapon na yung arrival nito, yung propagation and absorption ng frequency nito umabot ng 30 MHz. Ito po yun. Ayun o, umabot sa halos 30 MHz. Makikita nyo yan sa legend yung kulay niya. Ayun o, yellow-orange na siya, halos magre-red. Ayun o, kitang-kita sa may bandang Madagascar. Yung apektadong lugar na tinamaan ng propagation o absorption ng solar flare. Ngayon, ano ba yung pinagkaiba? Pinaliwanag ko na rin dito yung context ng solar flare at ng geomagnetic storm. Ayan po. At pinaliwanag ko nga po dito yung solar flare
ay nanggagaling nga sa isang coronal mass emission mula sa araw na nagresulta ng isang napakaliwanag o nakakasilaw na electromagnetic energy na sinusukat mula sa 1 to 8 angstroms. Ito yung level ng lakas ng liwanag nung ini-emit ng coronal mass emission sa sun. Makikita naman yan kapag sinilik natin mga folks. Yan sa SOHO EIT 284 for example. Ayun yung parting maliwanag na yan. At kapag may makita kang sumobrang liwanag at halos parang may nakatutok na flashlight sa'yo, yun po yung solar flare. Yun na tinatawag natin. Magmumula yan sa isang coronal mass emission ng araw, yan, liliwanag yan, and then bigla siya magbaburst. Parang nagkaroon ng parang explosion ng liwanag. Sobrang liwanag ng electromagnetic energy. Yun po yung solar flare. Ang geomagnetic storm naman, yun naman yung pag-arrive ng solar wind sa Earth mula sa kalawakan. Kasi una, magsi-CME muna siya. Paglabas ng CME, yung prominence ng sun, parang tatalsik siya sa kalawakan, at habang nagtatravel yun sa kalawakan, yun yung tinatawag nating solar wind, na nasusukat naman base sa bilis ng solar wind niya in kilometer a second. Ito po yun. Dito po nagagamit yan. Ayun, yung makikita niyo yung kulay na yan, na propagation na yan, yung kulay pula. Ayan, kung titingnan niyo dito sa may bandang radial velocity. Ayan, at makikita niyo yung petsa ngayong araw. Yan ang inaasahan na forecast na magiging lakas nito. Posible nga umabot ng 750 to 800 kilometer a second yung bilis. Malakas po yan. Yung kulay green na dot na yan po yung Earth. Kapag yan tumama, magkakaroon po ng tinatawag na disruption sa ating magnetosphere. Ano ba yung magnetosphere? Kung titingnan natin sa illustration dito sa picture, ay makikita ninyo, ito yung Earth. Yan, ito yung planet Earth natin. Meron tayong magnetic field. At may sinasabi nga raw, nagbabago na po yung position ng magnetic field nito. At kung titingnan natin yung nire-release ng magnetosphere natin base sa ating magnetic field, ito po yun. Yan. Yung nire-release na yan at yung nakabalot dito pagitan nitong nire-release na magnetic field natin, ay itong areas na yun, ito yung tinatawag na magnetosphere. Yan yung nagproprotekta sa atin sa anumang solar storm o solar activity sa labas ng ating kalawakan. Importante po yan dahil kapag wala po yan ay magiging peligro po yung ating mundo, lalo na kapag may mga solar wind na umiiral at nagkakaroon ng coronal mass emission mula sa araw. Ngayon, paano ba yung nadi-disrupt yung magnetosphere natin kapag nagkakaroon ng malakas sa solar wind? Let's say nasa mahigit 600 km a second yung bilis. So sobrang bilis po yun Napakabilis po yun. Speed of light. So halos speed of light ang bilis niya. At kapag tumama yan sa ating magnetosphere, dito, yan yung kunyari, yung flow ng solar wind. Let's say mga more than 600 km a second. Pag tumama yan, ang mangyayari, madidisrupt yung magnetosphere natin. Yung impact kasi niya, magkakaroon na mayuyupi yan. Minsan, gumaganyan yan. Yan. Or minsan, sa sobrang lakas ng impact ng solar wind natin na gagaling sa emission ng araw, minsan sobrang nayupi yung magnetosphere. Ayan ganyan, kalakas. Halimbawa lang po yan at yung solar wind magkakaroon ng impact. Yan. Minsan, yung iba, magbabounce yan. Kasi sasaluhin yan ng ating magnetosphere. Poprotektahan kasi yung Earth natin ng malakas na coronal mass emission mula sa araw na nagre-resulta nga po sa solar wind. At yan yung epekto ng geomagnetic field na tinatawag natin. Kapag nagkaroon ng pagtama o pag-arrival ng solar wind at nagkaroon ng pagtama sa ating magnetosphere at nagkaroon ng propagation o yung nagkaroon ng disruption, ang tawag po dyan yung disruption ng ating magnetosphere. So nasusukat po yan base sa KP index. So, yung KP index na yon at depende sa lakas nito, makikita natin yung epekto niyan, yung auroral activity, yung auroral borealis na makikita ninyo sa North Pole
at South Pole. Dito natin nakikita yan, yung auroral borealis na yan. Kasi yung flow kasi ng magnetic field natin, ganyan eh. And then, yung tama ng solar wind, sumasalo yun, parang nag-i-engulf yun sa surface ng magnetosphere, at sa bandang North Pole at South Pole, mas nagko-concentrate siya. Kaya nakikita natin yung auroral activity, yung aurora borealis nga po. At hindi natin masyadong nakikita dito sa may bandang sentro ng Earth o ng bandang equatorial region. Kasi hindi na malakas po yung magnetic field dyan. Hindi gaya sa may bandang North Pole na kung saan pa-inflow po yung North and South Pole polarity ng magnetic field. So kapag ganun po, ay depende sa lakas ng geomagnetic field, makikita natin yung activity ng auroral activity. Doon nakikita natin yun dun sa ating webpage. Kung titingnan ninyo, ito po yun. Ayan. Makikita po natin yung activity ng auroral activity dyan. Ito, typically auroral forecast yan. Depende kasi yan sa unang labas ng solar wind mula sa araw. May ilang araw pa yan, minsan 3 days before pa, ifo-forecast yan, then malalaman. Ayan, makikita ninyo yung, halimbawa yung forecast niyan mula sa araw, lalabas yan. And then habang nasa kalawakan pa ito, pino-forecast na ng NOAA yan at approximate na kung gaano kalakas ito hanggang sa mag-arrive ito sa Earth. Ayan. So ngayong araw ang inaasahan na mag-arrive sa Earth. Ayan. So dahil sa expected na arrival nito sa Earth ngayong araw, posible nga po yung geomagnetic field natin o geomagnetic storm ay makikita sa forecast ngayong araw ay posible nga daw umabot ng 5 kP index o G1, geomagnetic storm. Ayan o. So, hindi ibig sabihin na 100% ay KP5 index agad ang mag-a-arrive. Hindi kasi actual na nasusukat kaagad kapag nag-release ng CME ang haring araw. Ina-approximate forecast pa lamang yan. At kapag tumama na yan sa mundo, dun sa ating magnetosphere, doon pa lamang nasusukat ng ating mga satellites o ng ating mga sensors mula kay NOAA kung gaano ito kalakas. So, depende sa lakas at yung possible na radio blackout ay makikita ninyo dito ay nasa 60%. O ibig sabihin lamang yan, yung R1 and R2 blackout, medyo mataas. Yung tsansa na magkakaroon ng problema sa ating mga telecommunication systems, GPS, weather prediction na mula sa ating mga weather satellites at mga iba pang klase na ginagamitan ng radio frequency mula sa outer space at mula sa ating mga satellites ay posibleng by 60% magkakaroon tayo ng interruption o posibleng umabot ng radio blackout. Ayan. So, meron tayong basihan kung saan natin kinukuha yung potential o posibilidad na magkakaroon ng radio blackout sa kung saang area ang tatamaan. May nagsasabi naman po kasi na buong mundo magkakaroon ng radio blackout. Mali po. Ito po yung tinatawag na frequency absorption. Ayun, yung areas na yan lang yung area na posibleng tamaan ng geomagnetic field o ng solar flare. At magbabase yan dito sa ionospheric range o total electron content. Depende po yan sa area na tatamaan. So, hindi naman buong mundo tatamaan yan. Depende yan. At nagkakaroon yan ng movement cycle. Ngayon, tulad yan, nasa sa may West Pacific, nakaka-apekto ngayon yung TEC. So, yung area na yan, kapag yan tumaas, let's say yung ionospheric range ay lumagpas ng 90, let's say umabot ng 90 pataas, yung areas na kung saan may mga nakakasagap o nagkakaroon ng communication transmission, ay posibleng magkaroon ng interruption sa region na kung saan maaapektuhan ng TEC content. Ganon din sa current HP propagation. Ayun, no? Yung current HP propagation na yan ay case to case yan. Posible kasi sa ating electrical grid. Probably sa mga electrical grids to according sa research. Pero pwede rin ito sa mga radio blackout. So R1, R2. Depende po. Ganon din dito. Halos pareho lang dito sa total electron content. Isang variation lang ito para mas malaman natin yung TEC, yung isa pang sensor na kung saan mas detalye na nakikitaan kung ano mga posibleng areas na maaapektuhan. Gaya nito sa may bandang West
Pacific natin. Damay po ang Pilipinas, ayan o. Pero dahil mababa lang naman at hindi pa masyado mataas, hindi pa masyado maapektuhan ang Pilipinas na at ilang bahagi ng Southeast Asia. Depende na lang kung tumaas ng husto yung TEC, yung total electron content niyan. Dahil nga po sa magiging epekto ng geomagnetic field na tatama nga sa Earth. Sa ngayon, ay aktibo pa lamang na naglalaro sa KP index of 3 to KP4 index. So, yun po yung paliwanag dyan mga folks ha. Ang pinagkaiba ng solar flare, ito yung coronal mass emission na nanggagaling sa araw na nagresulta ng isang napakaliwanag o nakakasilaw na electromagnetic energy. Ang geomagnetic storm naman, yun naman yung epekto kung saan nagde-disrupt sa ating magnetosphere kapag tumama yung solar wind sa magnetosphere na nagbabalot sa Earth. Yun yung nag-shield sa atin. Yung arriving ng impact nito sa Earth ay magbubunsod na kung bakit magkakaroon tayo ng geomagnetic events at auroral activity. O yun yung auroral borealis effect. At ito rin ang magiging dahilan ng posibleng radio blackouts. Depende po yan ha. Pwedeng radio blackout of section 1 and R1 and R2 lamang. Depende sa lakas ng impact ng solar wind na nagde-disrupt sa ating magnetic field. Siyempre, posibleng nga pong madamay ang ating mga telecommunication signals, gaya nga na aking nabanggit kanina na GPS, posibleng mga electrical grids, mga radio signals o ng ating mga nakukuhang mga data mula sa satellite, mula sa kalawakan. So, depende po yan. At naipalawanan ko na po yan kung paano na-disrupt yung magnetosphere. Na which is nakasasama rin yung disruption sa mga telecommunication na binabato mula sa mga satellites patungo sa Earth. So, yun po yung tamang paliwanag mga folks ha. At huwag po tayong malilito sa pinagkaiba ng geomagnetic field o geomagnetic storm sa ating solar flare na mararanasan sa Earth. Medyo magkaiba po yun. Although magkakakonekta po yung epekto niyan o yung magkakakonekta ang geomagnetic storm sa solar wind, sa solar flare o solar wind dahil nagsisimula naman lahat ng yan kapag nagkaroon ng coronal mass emission ang haring araw. At doon dugtong-dugtong na po yan mula sa solar wind at pag tumama sa Earth, magkakaroon ng geomagnetic field na nadi-disrupt sa ating magnetosphere at magkakaroon din ng posibleng disruption sa ating mga telecommunication signals lalo na sa mga radio frequencies na binabato ng ating mga satellites o ng mga GPS o anumang uri ng mga ginagamitan ng radio telecommunication signals. At kapag nagkaroon nga ng solar storm o superstorm, ay doon lamang naapektuhan ating mga solar grid. Pero sa mga nagpapakalat nga po na magkakaroon ng malakas o matagalang solar superstorm, fake news po yun. Hindi naman natin inaalis na pwede mangyari yun dahil naganap na yun ng mga ilang matagal ng panahon, 18th century pa ata yun, nagkaroon ng mas malakas na superstorm na naapektuhan ang halos buong grid sa Amerika. Pero yung mga nagpapakalat ngayon na taong 2024, 2025 magkakaroon, medyo fake news po yun o misleading ha. Dahil despite na hindi natin inaalis na posibleng mangyari yun, pero hindi pa natin pwedeng sabihin agad yun dahil wala pa naman tayong nakikitaan sa mga minomonitor natin o sa mga forecast na magkakaroon nga ng super solar storm. Magbabase pa rin tayo sa actual na magiging forecast mula sa mga aparato, sa mga solar agencies, lalo na kay NOAA, para makasiguro kayo ay visit kayo sa website mismo kay NOAA at o kaya sa mga iba't ibang mga space weather agencies para makita talaga kung yung pinaka-legit na epekto ng ating mga solar activity sa labas ng ating kalawakan. Yung mga nagpapakalat na magkakaroon ng isang taon daw o ilang buwan na mawawalan din daw ng internet. Huwag po tayo maniniwala sa mga ganun ha. Kahit na itanong ninyo yan sa mga eksperto ay i-deny po nila na ganun po ang mangyayari. Dahil wala pa namang nakikitaan na nagkakaroon tayo ng ganung kalakas na solar activity sa labas ng kalawakan. Tingnan po natin yung mga real-time events ng solar activity kaysa doon sa mapapaniwala po tayo sa mga nagpapakalat na mga ganung balita na wala pang basihan o wala pang data na nakikitaan sa ating space weather observations.
At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw ng January 2, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 2, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime bukod sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto niyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. At lalo na sa gustong malaman ang space weather status, sa dashboard pa lamang, mamomonitor kagad natin, nalalaman na kagad natin kung magkakaroon ng actual contact ng solar wind sa mundo. Ayan, mayroon tayong active geomagnetic field ngayong kasalukuyan. At sa mga iba pang detalye na gusto niyong malaman, nandito lahat sa aking webpage at sa mga sa iba't ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.